Isang hambog at malakapre sa laki na Japanese boxer ang hinarap ng ating matapang na kababayan. Matapos makamit ni Jay Solmiano ang 6 na sunod-sunod na panalo kung saan lahat ay kanyang pinabagsak. Dala ang kartadang 19 na panalo at 13 knockout. Ang kanyang kampo ay nagtungo sa Japan upang lumaban para sa Oriental and Pacific Boxing Federation title. Dito ay nakaharap niya ang Japanese boxer na si Keita Obara at nabigo ang ating pambato. Dahil sa matinding hangaring makabawi laban sa mga Hapon, nag-ensayo ng mabuti si Solmiano. Dumating na nga ang pagkakataon na makaharap niya ang isang Hapon. Ngunit hindi ito madali dahil ang makatapat niya ay isang dambuhala na malakapre sa laki, ang future world champion ng Japan na si Takahiro Oda. Si Oda, taas na 6 na talampakan at 5 pulgada, ay binansagang Jumbo Oda at napakalaki kumpara kay Solmiano na 5 talampakan at 8 pulgada lamang. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center. Sa totoo lang, mas matangkad pa si Oda kumpara sa mga dating nakalaban ni Manny Pacquiao tulad ni na Antonio Margarito at Oscar de la Hoya na parehong 5 talampakan at 10 pulgada lamang. Sa araw ng laban, naka-ninja costume pa si Oda na tila handang paslangin ang ating Pinoy. Imbes na dumaan sa ilalim ng lubid, humakbang lang ito papunta sa ring dahil sa sobrang tangkad. Ngunit hindi na tinag si Solmiano na nakangiti lamang na gustong makabawi sa mga Hapon. Sa pagsisimula ng laban, agad naging mainit ang palitan ng suntok. Kitang-kita ang lamang ni Oda sa tangkad, ngunit pinatamaan kaagad ito ng mga solidong suntok ni Solmiano. Thank you! Okay, それで、おいおい Ready! Box! ジャブついて、ジャブついて、足つこでジャブついて。嫌がっとんねん、嫌がっとんねん、嫌がっとんねん。クリンチで、クリンチで。Malakas ang sigawan ng mga fans ng Hapon na sumusuporta sa kanilang future world champion, ngunit humanap ng magandang tiyempo si Kabayan upang patumbahin itong kapre na kalaban. Hey guys, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ibahagi ito sa inyo. Noon ang Bitcoin nakatumbas lamang ng 2 boxes ng pizza ay umabot ngayon sa halagang $100,000. Talagang napakataas na ngayon, kaya dahil dito, marami ngayon ang nahihikayat sa investment trading. Kaya kung usapang trading, narito ang pinaka-the best platform, ang Pocket Broker. Ituturo ko sa inyo ang 3 simple steps para kumita ng $100 kay Pocket Broker. Ito ay katumbas ng 5,000 piso sa pera natin. Una ay pindutin mo ang link na nasa description at nakapin sa comment section upang madirect ka sa website ng Pocket Broker. Sunod ay gamitin mo lang ang ating promo code 2025Lucky upang makuha mo ang bonus sa iyong unang pag-register. Kapag nakapagrehistro ka na, makikita mo ang Pocket Broker dashboard. Narito ang gabay sa trading. Batay sa aking trading analysis, pababa ang galaw ng market. Kaya sundan natin ito at pindutin ang lower ang red. Antayin lang ng kaunti
At yun na, $100 agad ang kita. Dito sa Pocket Broker, madali lang mag-withdraw. Pwede mong gamitin ang bank account, e-wallet, GCash o kahit cryptocurrency. Makukuha mo ang buong kita, kasama na ang bonus, basta siguraduhin mong gamitin ang ating promo code na 2025 Lucky sa pag-register. Kung may mga tanong ka tungkol sa kanilang platform, huwag kang mag-alala dahil meron sila ditong 24/7 na chat support ang Pocket Broker. Sa Pocket Broker, may access ka sa mahigit 130 assets tulad ng currency pairs, indices, stocks, at cryptocurrencies. Maaari kang kumita ng hanggang 72% yield anumang oras. Kaya tara sama-sama tayong kumita gamit ang the best na platform para sa trading. Huwag kalimutang gamitin ang ating promo code na Lucky2025 para sa iyong libreng bonus. Halika, sabayan ninyo akong kumita dito sa best platform na Pocket Broker. Mula sa kombinasyon ni Solmiano, bumagsak ang higanteng hapon, subalit tumayo pa rin si Oda at nagpatuloy sa laban. Bumagsak ulit si Oda mula sa solidong suntok ni Rapido, ngunit nalampasan pa nito ang unang round. Pagsapit ng ikalawang round, umatake agad si Solmiano. Bagamat nakapagtama rin ng malalakas na suntok ang dambuhalang hapon, kinaya lang ito ni Solmiano.
Sa kalagitnaan ng round, mas lalong lumalakas ang mga pinapatamang suntok ni Solimano, dahilan upang tinigil na ng referee ang laban. Nakuha ni Solimano ang technical knockout na panalo sa ikalawang round at dito ay nakabawi na rin sa mga Hapon. Tungkol sa ipinakitang husay ni Solimano, pag-usapan natin yan sa ibaba. Huwag kalimutang suportahan ang ating channel. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.